$14,000 plus sa eBay. Oh. Kasi po, merong isang vlogger, yung minsan nakakainis yung ganun eh. Which is, nililito kasi yung mga tao. That's not an error. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Pag lumabas itong 500, payag ka. Pag lumabas itong hindi ka payag. Ikaw na mag-toss. Ayan. Sobra pala. Ayan, hindi ko ginilaw Yan. Oh, hindi ka payag. Kung hindi ka payag, magkano ito lahat? $14,000 plus sa eBay. Yung kung buo po tong 1893. Kaya lang di naman po kasi siya nabuo. So, malamang yan, kaya mahal yan dahil nabuo siya. Merong isang rare dyan, isa o dalawang rare na na yun yung nagpamahal. Opo. Possible po. So, ang ibig sabihin yan, yung mga yan yung common. Oh, Lalo na, usually ang rare, yung matataas yung denomination. Hindi yung mga 1 cent, hindi yung mga ganyan. Apo. Usually matataas. This one ano yung pinakataas na denomination dyan? $5 noong 1893. So, mahal na po yan that time. $5? Opo. Oo, yun. Stamp collector po ba si Joey De Leon? Ba, hindi ko alam. Ba't mo nasabing stamp collector si Joey De Leon? May nakapagsabi lang sabi sa... Hindi ko alam Hindi ko siya nakikita. Sa mga circles namin, hindi ko siya nakikita. So, hindi ko alam kung anong kinokollect niya. Joey De Leon, makukuha ka ba ng stamps? Bilhin mo yung stamps nila. Ayun po. Hindi ko na po alam yung iba. Basta yan. Dito sa likod, marami pong buo. Okay. Yung nga lang, ang tanong, rare ba yung mga buong yan? Hindi natin alam Okay. Anyway, mas interesado ako dito sa Philippines. Yan. So, magkano mga bibenta sa akin yan? 1,000? 2,000 po. 2,000? Nako! Meet na lang tayo sa 1,500. Kasi yung dami namang marami siyang basa. Tsaka hindi ko talaga mabibenta yung pagbasa na. Ano siya? Hindi na maganda, aesthetically hindi na maganda yung condition. So, medyo mahirap siya ibenta. Actually, mahirap ibenta ang stamps. In general, mahirap talaga ibenta yung stamps. Dito po sa atin, no? Oo, mahirap siya. Ibenta sa Pilipinas. Yung, kung gusto mo siya mabenta, bibenta mo siya ng mura. Ngayon, para mabenta ko siya ng mura, kailangan ko siyang bilhin ng mura. Kasi ang stamps, yung pangmasang collection talaga yan dahil siya, madaling makuha sa mail o kaya sa mana-mana. So, punta ka sa post office, bumili ka ng stamps, makakabili ka. Face value nga lang. Face value, tas ang gaganda pa. Tapos every month yata or every quarter naglalabas ng bagong stamps. Meron pa po ba ngayon na stamps? Oo. Punta ka post office, makakabili ka ng stamps. Siyempre, yung bagong mga edition, diba? Souvenir sheet nila. Meron pa po ba nag-ano niyan? Kasi di ba? Through mail and na tayo Hindi, ako, every week, nagpapadala ako sa post office. Shoutout mga pala doon sa mga taga-post office sa UP Campus. Hello po. At saka doon sa Alimol Cubao. Ayun po. 1,500. 2,000 na. 2,000 yun na daw po. 1,500. 1,600, sige. 1,600. Kasi malayo pa kayo Opo, Santa Rosa pa kami. Sige, last na. 1,700. 1,700. Meron ka pa ng ganito. May paper money ka pa. Okay.
Meron ka pang coins. So, ma'am, ano nga sabi ko? 1.7? 1.7, tapos bibilangin ko pa yung mga paper money tsaka coins. Magkano po ba tong paper money na to? Bilangin natin. Ilan ba ito lahat? Hindi ko rin po alam. Mga Japanese 1, 2, 3, 1. Itong mga Japanese, mga common to. So, huwag kang mag-expect na mataas. Okay, so yung Japanese 1, 2, 3, 4 2, 4 6 7 plus yung 500 dun. Ba? 360. 360 rin to. Mas mahal pa yung Japanese mo. Kesa dun sa... Japanese din po ito eh. Hindi, ano yan? Philippines yan na Mickey Mouse money. Opo, Mickey Mouse money. Ayan, 360 plus 117. 477. Wag mo ng 500. Adi, ano ka na? Tutu ka na. Itong United States Commemorative Stamp Album. Akong stamp expert. Opo nga eh. Hindi ko rin po presyo kayo ng presyo. Eh di tatawad na lang po. Tatawad. Okay. Alas 12 na. 5:30. De, ganito na lang. Since pareho tayo hindi makapagpresyo, papipicture ako na lang yung bawat page. Tapos i-research ko. Tapos, yan nga lang, babalik na lang kayo ulit. Okay lang po kasi meron po akong mga items, I think antique item na madadala. Ever. Sige. So, ano siya, parang, basta, yun po. Ano po yung sa mga, pero bago po yung mga sa antique, may question po ako kasi medyo natuwa ako dun sa mga coins lately. Coins? So, Coins. napanood ko Okay. yung isang vlog nyo na, yung 1906 na hawak ng isang vlogger, hindi siya real. Hindi real. Okay. Okay. Ganito yan. Kasi, ano na ako bata pa lang ako nung kolekta na ako ng coins. Tapos nung year 2001, simula na ako mag buy and sell ng mga coins. Paunti-unti lang buy and sell. So, yung mga 1906, sa mga collector, ano yan? Yan yung pinaka-basic na dapat mo matutunan. Kasi sa dami ng fake, kailangan talagang pag-aralan mo siya. Ngayon, by experience, sa unang ano pa lang niya, unang ganun pa lang ng coin, siyempre, makikita mo na yung details, di ba? So, ako, para masigurado, ini-screenshot ko. So, pag screenshot ko, nilapit-lapit yung gano'n. Tapos, hindi gano'n yung itsura ng 1906. Actually, hindi gano'n ang itsura ng kahit anong piso na American period. Sa kanya kasi, yung itsura ng babae, iba dun sa itsura dun sa ng original na 1906. O kaya na original na piso na 1903 to 1909. Parang medyo malaki yung mata, medyo yung katawan medyo ano na konti, yung hubog, iba yung hubog, gano'n. So parang ano siya, parang yung babae dun sa 1906 dun sa piso ano, napabayaan sa kusina ng konti. Yun nga, nag-reaction video pa nga siya nung sa reaction video ko na nabudol daw siya. Sabi niya, nabudol siya nung nagbenta, nabudol siya ng mga experts niya. Opo nga. Yun. Oo. Kasi parang yung 1906 po sa lahat ng coins medyo may price. Maraming may presyong na coins. Ang 1906 lang yung pinaka-popular. Yung sa Philippines. Pero hindi po siya ang pinakamahal. Hindi. Merong 1907 na proof na dalawa lang ang known to exist. Pero meron pong... Yung proof yung ibig sabihin, yung ganitong kakinang na, yung 1906 na, 1907. Pero ano yung proof yun. Ibig sabihin, ginawa siya pang collector. Tapos dalawa lang yung alam na existing na ganun. Sa Spanish Philippines, meron ding mahal. 18
1867 na 4 pesos. 4 pesos po na po? Hindi, gold yun. 4 pesos na gold. Coin yun, ganito kaliit. Pero 4 pesos. Tapos meron din nga mga Alfonso. Yung mga Alfonso na 4 pesos din. Merong mga rare date yun. Yung mga ordinaryong coins, kahit ordinaryong coins, basta maganda yung kondisyon, kunyari yung mataas na yung grade nila, tapos certified yung naka-slab. Mga nakaganito, naka-slab, tapos usually mataas yung, mataas yung condition, yung may nakalagay kunyari na mint state, ganun, MS 65, 66, 67, mga ganun. Kahit ordinaryong coin, kung pag nakaganito, tapos yung condition niya, nandun na sa mataas na condition yung mga tinatawag na gem uncirculated or pristine uncirculated. Yung mga uncirculated mini numerical series mula MS60 yan hanggang MS70. Yun, yung MS60, 61, 62, 63, medyo okay pa yung presyo niyan. Pero once mag MS66, MS67 ka na, 68, medyo iba na yung presyo niya. Meron ding pwedeng umabot ng million yan. Sa mga coins na, kunyari, mga ordinary coins na binibenta na ganito lang, yun, mahirap magpresyo ng ganun kasi kailangan mo pang pa-certify. As meron din yung Wilson dollar na gold. Yung Wilson dollar na gold, million din yung presyo nun. Yan, meron ka ng libreng lesson sa akin. Sobrang natuwa lang po ako dun sa lately ng mga coins nga. Kaya, tas parang medyo mahirap din kasi ang daming, yung parang, yung isang coins, yung year na doon, 2008, ang dami niya pong yung mga variety. Oo, yun naman yung nagiging uso ngayon, yung mga maraming binablog, yung kunyari yung 2020 na 20 pesos na coin na lampas yung kwelyo, ganun. Apo. Pero sabi nyo po sa vlog nyo, that's error, but that's a common error. It's parang, not like a rare error na variety siya. Parang na siya. Marami na nagawa. Sobrang dami nagawa. Parang pinabayaan na lang ng BSP yun na, sige, bayaan mo na. Hindi naman mahalata yan. Actually, mas marami pa ako nakikitang error kaysa hindi error. Opo nga. Dapat na mas mahal yung ordinary. Pero wala naman po, same face value lang din naman. Face value naman sila. Face value naman sila. Pero time will tell, di ba? Kung by, siguro, by natin, 20 years, 30 years from now, mahirap palang hanapin yung ordinary. O di yun pala yung dapat tumaas yung presyo. Hindi yung isa. Pero sa ngayon, lahat yan, face value. Pati na yung yung high mint mark, no mint mark. May mga ganun pa. Mint mark. Tapos napapansin ko rin, yung sa mga bagong coins, marami yung rotated die error. Yung rotated die error, yan? Ba't wala akong pera? Wala akong barya. Ayan. Pero bumibili po kayo niya ng mga error coin. Ino-obserbahan ko pa lang yan . Yan yung tinatalian pa nila yan. Opo. Natalian pa nila, tapos tinitingnan nila kung pantay. Yes. Yan. Ngayon, marami nag-aalok sa akin ng gano'n. Opo. Ngayon, sa dami niya, tingin ko sa kanya, parang common yata itong error na to. Kaya hindi muna ako, obserbahan ko muna, hindi muna ako nagpapas muna ako sa mga Okay po. So, paano po yung mga print na kulang ang letters? Pag print yung kulang yung letters, pwedeng variety rin yun. Kasi ang paggawa ng coin, meron kang die . Meron parang pledge . Sa Tagalog, pledge . Yung die niya, ito yung negative na impression nito. Yan. So, kung ito, nakaangat, di ba? Opo. Doon sa die niya, nakalubog yan. Nakalubog. Tapos, pag pinrest mong ganun, ganyan yung lalabas. So, ngayon, pag nagkamali sila doon sa die, kunyari, nakulangan ng letra doon sa die, doon sa design ng die, or nagkaroon ng extra metal doon sa nakalubog na portion, lalabas talaga na kulang yung letra. Yun yung error. So, pwedeng depekto ng die yun, or pwedeng nagkaroon lang ng ibang foreign object dun sa Mas rare yung may foreign object na nasingit. Kunyari, machine operator, ganun. Nasingit yung machine bumahin operator. Siya. Sa coins. Huwag naman, bumahin siya. Tapos yung emblema niya napunta doon sa die. Pag ganun, iba na itsura ng coin.
one last question. Kayo magdadrive ay malabo ng mata. Ano? Yung pong 1972 na piso ni Jose Rizal na malaking ganyan. Kasi po, merong isang vlogger, yung minsan nakakainis yung ganun which is, nililito kasi yung mga tao. That's not an error. Yung di ba po yung 1972 ni Jose Rizal, talaga naman pong baligtad yung harapan na hindi siya kagaya ng mga pera natin ngayon na, di ba po gaya nyo kanina, nilalagyan pa ng tag dito. Usually ba, yung lastiko, para na makita kung pantay. Hindi naman po yung error, talagang baligtad yun, di ba po? Talagang baligtad yan. Yung pagkakaprint niya. Halika, makita ko sa'yo. Sunod ka sa akin. Yan yan yung mga, natin. Yan, takot tayo dito. Takot tingnan natin isa-isa. Tingnan mo, dito na lang. Sige, tingnan mo yan. Baligtad, di ba? Yan na 1972 at 1974. Yan, lahat yan. Ngayon, pag diretso yan, yun yung error. Opo, baligtad siya. Baligtad talaga. Yan, ordinary yan. Kaya, yan, yung iba kasi, para lang kumita, di ba, yung views, gano'n, umihita sila sa views, pero, kung titingnan mo, lahat baligtad, di ba? Kasi po nakikita ko, syempre nakaka-ano rin po yung mga tao na nag-expect. Tsaka yun nga ang hirap, di ba? Dami din naghihirap ngayon. Tapos, nabibigyan sila ng false hope na tinatawag na, uy, magkakapera kami dito, uy, ganun, mabibenta namin ng mahal to. Ganon. So, nangyayari, yung mga yun, siyempre, bukod sa may message nila yung nag-post ng video, may message din kami. Yung kaming mga legit na collector, yung mga legit na dealer, may message din kami. Kaya nasasayang yung oras namin sa mga pagsagot ng mga yan. Opo nga. Yung iba nagagalit pa eh. Totoo po. Kaya sila, yun. Sana nga maban na sila sa Facebook yung mga yan, yung mga vlogger na yan na binibigyan ng maling impormasyon yung mga tao. Binibigyan ng pag-asa na hindi naman dapat, di ba? Na walang value talaga yung mga or may value man, maliit lang, hindi katulad ng inaasahan nila. I think po okay lang siguro kung bumibili sila ng coins, bumibili sila, pero hindi, like that one, hindi nila sinasabi na that's an error. Kung bibilhin nila dahil lumang pera, that's fine, di ba po? Pero kung bibilhin nila dahil sinasabi nila na error coin yun, parang that's false information. Tama po. Ayan, false information yun. Tsaka, mahirap nga. And then, magpapakita sila na bumibili sila, pero ilan lang naman yung kaya lang bilhin ng ganun. Di ba? Tsaka yun nga, magbabayad ka, pupunta kang bangko or susukli sa'yo. Bayad ka sa restaurant, babayad ka sa grocery, susukli sa'yo, ganun. May kwenyong ganun. Totoo namang makakakuha ka. Siguro hindi lalampas yung araw mo na may 20 pesos ka. Makakuha ka ng may kwenyo na, lampas kwenyo na coin na 20 pesos, di ba? Yun. So, yun sana, mga kadekada. Ang galing niya, no? Talagang nanonood siya ng mga vlog namin. Ayun. So, na lang, yung sana may mapulot kayo dito kung ano talaga yung nabibili, hindi yung mga ganyan na sabi-sabi lang. Pumunta po ako dito para magbenta ng old stamp, like 100 years old stamp. And okay naman yung transaction. Mabait po si sir, sobrang bait and accommodating. And merong isang album ng stamp na ipapacheck niya pa. Sobrang bait, ipapacheck niya sa stamp collector. And babalik po kami. Everything goes well and marami pa akong natutunan about